Sabihin nga po natin, forgiveness is possible. Forgiveness is possible. Ano po ba yung benefits ng pagpapatawad? Kasi sabi niya, forgiveness is possible. Ibig sabihin, pag tayo may forgiveness, tayo nagpapatawad, ibig sabihin, may mga benefits. Amen? Yung mga benefits po ba yan? Ano po ba yung mga benefits yan? Maaaring bumaba yung blood pressure mo. Yung benefits po niya, maaaring mawala yung stress mo. Sino po ba mga stress dito? Lahat po. Yan. Sabi niya, yung mga benefits na po pala, pag ikaw ay nagpatawad na, may benefits na maaaring mawala yung stress mo, mawawala yung blood pressure mo, o kaya naman nagiging magandang, naging magandang mental health kayo, parang nagiging maganda yung health mo pag tayo nagpapatawad. Amen? Amen. Ibig sabihin po yan, ang benefits din po yan, pag ikaw po pala ay nagpapatawad, maging yung anxiety natin nawawala. Amen? Mag-i-stress, nawawala po yan. Kasi totoo lang ang stress, malakas makabaksak ng espiritu ng isang tao. Amen? Amen? Amen. Kaya pala pag ikaw pala may stress, laghag ang ating espiritu. Pero pag tayo po pala ay nagpo-forgiveness, lumalakas ang ating espiritu. Amen? Amen. Kaya lang po, minsan, alam po natin sa isang Kristiyano, alam natin marunong tayo magpatawad. Tama po ba? Amen. Bilang isang Christian o bilang isang tao, alam mo kung paano magpatawad. Amen? Amen. Kaya lang po, may problema. Ano ba yung problema yun? Kasi minsan, alam natin magpatawad, pero paano ba natin ito gawin kung paano magpatawad? Amen po? Amen. Kasi dapat po ba, pag nagpatawad tayo, dapat po ba lagyan ng number? Tatlong araw lang kita, 3 beses lang kitang patatawarin. 7 beses lang kitang patatawarin. Ganun po ba? Hindi po. Hindi po, di ba? Kasi dapat, hindi po natin nilalagyan po ng number yung pagpapatawad. Kasi meron iba pagka, okay lang, sige, pagbibigyan kita, pagpatawarin kita. Sige, okay lang, second chance, patatawarin kita. Sige, 3 beses patatawarin kita. Pero sa susunod na maka-4 ka, labot ka na sa akin. Di ba? Kamaramihan kasi sa mga tao, minsan ganon. Alam mong magpatawad at alam mo ang benefits ng pagpapatawad. Kaya lang minsan, ganon po yung minsan nangyayari sa atin. May number. Kumbaga, parang kinakat na natin kaagad. Parang bakit sister, si Jesus nilagyan ng number. Sabi niya, hindi lang 7 beses, kundi 7 beses. Natanong niyo po, bakit si Jesus nilagyan yun? Sabi ni Jesus, hindi lang 7 beses, hindi lang 70 beses, kundi 70 times 7. Ibig sabihin, equals is 490. Amen? Pero alam niyo po sa Greek, alam niyo po sa Greek, ang forgiveness po is unlimited boundlessness. Ibig sabihin yan, walang hanggan na pagpapatawad. Kapag sinabi dun sa Greek po na walang forgiveness, ibig sabihin ba niyang boundlessness. Ibig sabihin walang hanggan na pagpapatawad po ang ibinibigay po dapat sa mga taong nagkakasala sa atin. Kaya sabi nga po sa Lucas chapter 17, sabi niya po dyan, Lucas chapter 17, Lucas chapter 17 verse 25, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. Mabuti pa sa kanya ang wait lang po, parang tumalon po tayo. Verse 1 to 5. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong paggagalingan niyon. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa leeg ng isang gilingan ng bato at itapon sa dagat. Kaya maging sanhi ng pagkakasala ng sino man sa mga maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo kung magkakasala sa iyo ang kapatid mo. Pagsabihan mo at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. Sinasabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan pa po ninyo ang aming pananampalataya. Sabi po dito sa Lucas chapter
verse 17 po doon, dapat po kapag mayroon daw po tayong mga kapatid na nagkasala po sa atin, kung ano mo dapat patawarin po natin sila. Amen? Kasi bakit po? Kasi hindi po tayo nilikha ng Diyos para magtanim ng sama ng loob. Amen. Nilikha po tayo ng Diyos para magtanim ng sama ng loob. Yung parang kumbaga, sa bukid nagtatanim ka ng palay, pero sa puso mo lagi kang nagtatanim ng sama ng loob. Ibig sabihin, kapatid, ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus, nilikha ka ng Diyos para magpuri. Amen. Nilikha ka ng Diyos para makakilala sa Kanya. Nilikha ka ng Diyos para magpuri sa Panginoon at mahalin ang ating kapwa. Nilikha tayo ng Diyos para mahalin natin yung ating mga mahal sa buhay, mahalin ang ating mga kapwa, at sino mang ating nakaaway, at sino man yung nagkasala sa atin, nilikha tayo ng Diyos para magpatawad. Amen? Hindi tayo nilikha ng Diyos, hindi ka nilikha ng Diyos, hindi ako nilikha ng Diyos para magtanim lang ng sama ng loob sa puso. Amen? Amen. Sino po ba dito yung nagtatanim ng sama ng loob sa puso? Ilang butil na ba yan? Ilang butil na ba yan? Meron ba isang butil? Dalawang butil? Alam niyo pa, pag dumami po yan, di ba, sa isang, sino po ba yung nagtatanim? Di ba, sa isang palay, ano po ba yung tinatanim? Punla. Amen? Pero pag kayo na lumago na lumago, ang dami ng bigas, dami ng palay. Amen? Kung baga, ganun din po sa atin. Hindi ka nilikha ng Diyos para magtanim ng sama ng loob. Nilikha ka ng Diyos para magpuri. Amen po? Kaya nga po sabi sa awit 133, verse 1-3, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Langis ng olibo ang nakakatulad at nakakawangis sa ulo at balbas nitong si Aaron. Kapag ipinahid, umaagos ito at nababasa, pati ang suot na damit. Katulad din nito'y hamog sa umaga sa bundok ng Hermon, hamog na dumidilig sa dakong maburol na bundok ng Syod. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh ang pangakong buhay na mananatili. Ibig sabihin, nilikha ka ng Diyos para magpakaligaya sa pagpupuri sa Panginoon. Nilikha ka ng Diyos dahil kahanga-hanga, dahil nagmamasid ka sa lahat ng ginagawa ng Diyos na mabuti sa buhay mo. Amen? Nilikha tayo ng Diyos para magkaisa-isa sa pagpupuri sa ating Panginoong Hesus. Amen? Hindi ka nilikha ng Diyos para magtanim ng sama ng loob. Amen? Amen? Kaya sabi nga po, di ba, magkaisa, sabi, at tayo ay magsama-sama at kahanga-hanga at magpagmasid-masid. Di ba po? Kasi ibig sabihin, kapag nilikha ka ng Diyos, kailangan talaga makita niya yung likeness na Jesus likeness. Amen? Kasi kailangan makita yun. Kasi hindi tayo nilikha ng Diyos para magmalaki. Hindi tayo nilikha ng Diyos para maraming kaaway sa buhay. Hindi ka nilikha ng Diyos para makipagbangayan o kung sino mang mga tao na gusto mong gerahin. Hindi tayo nilikha ng Diyos doon. Amen? Nilikha ka ng Diyos para magpuri sa Kanya. At nilikha tayo ng Diyos para tayo ay magkaisa-isa sa mga bagay na gagawin natin pagdating sa Lord. Amen? Kaya sabi nga po dyan, forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future. Hindi binabago, sabi po dyan, hindi binabago ng pagpapatawad yung nakaraan. Amen. Hindi kayang baguhin ng pagpapatawad mo kung ano yung nakaraan. Amen? Ngunit sabi po dito, napakalaki nito sa hinaharap. Ibig sabihin po niyan, forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future. Ibig sabihin, ang pagpapatawad mo ay hindi niya kayang baguhin yung nakaraan. Pero alam niyo po ba, kapag nagpatawad ka, kaya-kaya niyang lakihan, kaya-kaya niyang lawakin kung ano yung nangyari sa nakaraan na yun. Ibig sabihin, kaya-kaya niyang burahin. Amen? Kaya kailangan daw bilang isang tao o nilikha ng Diyos na kaisa ng ating Panginoong Hesus, dapat marunong tayo magpatawad. Amen? Kailangan meron tayong forgiveness. Kaya sabi nga po sa number 1, forgiveness is possible if you will pray for them. Pinagpipray niyo po ba yung mga kaaway? Sino po dito yung marunong mag-pray sa kanilang mga kaaway na kasamaan niya ng loob?
o sinusumpa pa niya. Hindi ko siya pananalangin. Sinusumpa kita. Meron po ba dito? Sabi po diyan, forgiveness is possible if you will pray for them. Ibig sabihin yan, ang pagpapatawagan mo ay posibleng kailangan ipagdasal mo ang kaaway mo. Amen? Amen. Kailangan pagdasal mo sila. Tanong mo yung katabi, pinagpipray mo ba yung kaaway mo? Pinagpipray mo ba yung kaaway mo? Ano po sabi? Amen. Sige nga po, tignan natin. Sabi po sa Luke chapter 6 verse 28, pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo. Pinagpapala niyo po ba yung sumusumpa sa inyo? Sabi niyo po kanina, tayo ay nagpapatawad. Amen? Sabi niyo po kanina, kaaway niyo po ay pinagpipray niyo. Kaya sabi po dito, pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo. Sister, napakahirap naman yun. Sinusumpa na ako, pagpapalain ko pa. Pero yun ang gusto ng Lord eh. Nilikha tayo ng Diyos para tayo ay magpatawad. Amen? Nilikha ka ng Diyos para pagpalain mo yung taong nakasakit sa'yo. Amen? Sabi diyan, pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Amen? Amen. Ay, sister, ang dali lang naman yan. Papanalangin ba, sister? Ang dali lang naman yan, sister. Pagpipray lang ba yung taong nagkasala sa akin? Okay lang naman, sister. Pagpipray lang naman pala eh. Amen? Ang dali-dali lang ang mag-pray niyan, sister. Pinagpipray ko nga siya mabilaukan. Ganun po ba tayo mag-pray sa mga taong nakasakit sa atin? Minsan, sister, madali lang. Pagpipray lang naman pala. Madali lang naman, sister. Pinagpipray ko nga siyang matalisod eh. Ay, okay lang yung sister. Mabilis lang mag-pray. Pagpipray lang naman eh. Pinagpipray ko siyang mamatay. Di ba kadalasan kapag galit na tayo? Totoo po ba yun? Ako minsan nasabi ko yun eh. Pero, glory to God, pinalaya tayo na ating Panginoon. Amen? Sabi ng Lord, minsan, sa sobrang galit natin, sa sobrang, doon sa taong kinagagalit natin, kaysa ipanalangin mo siya, sinusumpa mo pa. Meron po ba dito? Nanahimik po kayo lahat eh. Huwag po kayo mag-ala, isa rin po akong tinuturuan ng Lord. Amen? Minsan, di ba sinasabi ba, mahirap eh. Kasi ang hirap kasi, pag alam mo yung puso mo ay punong-puno ng unforgiveness, di ba? Masasakit ang salitang nabibitawan natin. Isa nga, di ba, sinasabi mo, hindi ka pa mamatay. Amen? Minsan ganun tayo. Sister, madali lang naman. Ipagpipray lang ba yung ating mga kaaway? Opo, sister. Pinagpipray ko nga siyang maghirap siya. Amen? Kasi minsan ganyan po tayo pag ang puso natin ay walang banal na espiritu. Amen. Amen? Amen. Kasi ganyan tayo, magaling tayo manalangin. Magaling kang manalangin, magaling kang mag-pray ng ganyan. Pero sinasabi ng Diyos, alam niyo po kung ano sinasabi ng Diyos? Pray for their success, pray for them to be blessed. Pakibasa nga po ng malakas. Pray for their success. Pray for them to be blessed. Parang biglang humina po, pray for them to be blessed. Parang biglang lumagpak. Amen? Sabi niya, pray for their success, pray for them to be blessed. Ano po ba ibig sabihin ito? Kapag pinag-pray mo ang kaaway mo, dapat ang sinasabi mo, Lord, mabuksan ang puso ng taong ito. Lord, mabuksan ang puso ito at isip ito para malinawan ang kanyang kaisipan. Amen? Dapat kapag pinag-pray mo sila, dapat binibless mo pa. Dapat pag pinag-pray mo yung taong nakasamaan mo ng loob o yung taong hindi mo pagpatawad, dapat pala binibless pa pala natin, kapatid. Dapat pala binibless mo. Sinasabi mo, Lord, buksan mo ang puso ng taong ito, Lord. Buksan mo yung isip ng taong ito, Lord. Makakilala siya sa iyo at matutunan niya ang magpatawad. Amen? Amen. Amen po. Amen. Hindi ipagpipray mo para sumpain sila. Dapat pag-pray mo sila na sila ay mabuhay na merong forgiveness sa kanilang buhay. Amen po. Kasi kapag natutunan mo,
Kapag natutunan mo ipanalangin ang iyong kaaway, matututunan mo siyang mahalin kasi kapag nanalangin ka, sabihin mo lahat yung maganda eh. Amen? Kapag natutunan mo sa kabila ng sakit na ginawa niya sa'yo at natutunan mo siyang ipanalangin at natutunan mo siyang mahalin, kapag pinanalangin mo ito ang iyong kaaway, magagandang salita. Hindi yung, pinapanalangin ko, matalisod siya, pinapanalangin ko, maghirap siya. Hindi ganun, kapatid. Kapag natutunan mong ipanalangin sa kabila ng sakit na ginawa ng tao sa iyo, o dun sa taong nakaaway mo, sa kabila ng sakit na yon at nagpatawad ka, at binibless mo siya, hindi mo ba alam, kapatid? Ibig sabihin yan, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Amen! Amen? Kasi bakit? Kapag natutunan mong ipanalangin sila, ilantunan mong itaas sila sa Panginoon, at hindi mo sila isinusumpa, ipinapanalangin mo na sa harapan ng Diyos, kasi ito yung pinapakita. Showing that your heart connected to God's heart. Di ba sabi ko nga po kanina, ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos ay nasa puso mo. Amen? Kasi hindi mo pwedeng sabihin, nasa puso ko si Lord. Yung Espiritu ng Diyos lagi kong nararanasan. Kung hindi ka naman marunong patawad, paano mo mararanasan ang Espiritu ng ating Diyos? Amen? Ibig sabihin pala, kapag binibless mo ang kaaway mo, ibig sabihin yan, nagpapakita ang puso mo ay konektado sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi kapag kumunik ang puso po natin sa Diyos, doon mo lang mapapatawad ang kaaway mo. Amen? Subukan mong wala ka sa Panginoon. Baka hindi mo patawarin yan, baka sumpain mo pa ng todo. Totoo po ba? Kasi ako po, nang wala po ako sa Lord, punong-puno po ako ng galit sa aking magulang, sa aking kapatid, dahil sa hindi po magandang nangyari sa aming buhay. Alam niyo po, nung hindi ko po nakikilala ang Diyos, puro hindi magagandang salita ang lumalabas sa akin. Pero nakilala ko po ang Diyos. Sabi ko, Lord, patawarin mo sila, Lord. Hindi nila alam yung kanilang pinagkakasala. Kung ako man po, Lord, kung paano mo kinatagpo at kung paano po ako natutong magpatawad, yun din po idalin nyo sa aking mga kapatid, sa aking magulang. Ibig sabihin yan, pag nakakonekta ang puso mo sa Panginoon, wala kang ibang gagawin kundi pagpalain at makakilala ang taong ito pagdating sa Panginoong Hesus. Amen? Amen? Kasi hindi natin alam kung ano yung bagay na ginagawa natin. Minsan, sa sobrang tindi ng galit natin, minsan hindi mo na alam kung ano yung binibitaw mo ng salita. Pero alam niyo po, kapag ang puso natin ay konektado sa Panginoon, kahit may kaaway ka, papakita mo pa rin yung tunay na love. Amen? Amen? Na kahit ano ginawa sa'yo, minsan sinasabi mo, hindi mo lang alam, sister, kung anong ginawa sa akin, ang grabing chismis ang ginawa sa akin yan, doon sa barangay doon. Hindi mo alam, sister, kung anong ginawa sa akin yung pag-iinsulto niyan. Minsan ganun tayo. Pero alam niyo po, hindi dapat ganun. Kailangan matutunan natin kung paano magpatawad sa ating kapwa. Amen? Kasi minsan, sinasabi pa nga natin, minsan, hindi mo lang alam, sister, kung ano yung ginawa sa akin yan. Gusto ko mata sa mata. Titigan mo ako sa mata. Di ba minsan, mata sa mata, ngipin sa ngipin, pangil sa pangil, bagang sa bagang. Amen? Kasi minsan, ganun po tayo. Kasi minsan, sumusobra na tayo minsan na akala natin sa sobrang bitterness, sa sobrang pait, sa sobrang unforgiveness, minsan, yun ay nabibitawan natin. Ibig sabihin yan, hindi ko may konekta ang puso natin pagdating sa Lord. Amen. Pero kapag ang puso mo, ang kaaway mo, pinagpapala mo, ipinapanalangin mo, nagpapakita lang yan na ang puso mo ay konektado sa ating Panginoong Hesus. Amen? Amen po? Ganyan kabuti ang ating Panginoong Hesus. Amen po? Kasi kung makikita po natin, kung maaalala po natin yung tinuro sa atin ng Lord na panalangin, na ipanalangin po sa Mateo chapter 6 verse 19 to 13. Yung sinasabi po yun, diba, Ama namin Diyos, sumasalangit ka, sambay, diba? Diba po? Yung ganong panalangin, kung makakabisado mo yun, kapatid, makikita mo kung ano yung pinapahiwatig ng Lord doon. Amen? So, kumbaga, yun doon sa tinuturo po sa atin ng mas maganda, basahin po natin yun. Sige, basahin po natin. Mateo chapter 6 verse 9 to 13. Para at least makita po natin kung gaano po ba tayo tinuturuan ng Diyos. Mateo chapter 6 verse 9 to 13. Yan. Sabi po dito,
Ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang inyong kaharian, masunod nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kami hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyon ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Ibig sabihin po ba, ano po ba ibig sabihin ng patawarin mo kami? Sinasabi po dito. Ano po ba ibig sabihin ng patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin? Alam niyo po ba, kung titignan po natin, itong prayer na to na binabasa po natin is gasgas na. Amen? Amen. Amen po? Amen. Kasi gasgas na yung prayer na to. Lagi natin naririnig, lalo di ba pagka, Ama namin Diyos, sumasalamit ka. Di ba, gasgas na yung prayer na yan. Pero alam niyo po kung ano ibig sabihin po niyan? Ang ibig sabihin po niyan, patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Ibig sabihin po niyan, Lord, kumbaga kung yun po yung ipanapanalangin po natin na, Lord, patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad mo sa amin. Ibig sabihin po niya, parang sinasabi natin na Lord, treat me the way treat me others. Parang ganun yung sinasabi natin. Kumbaga parang sinasabi natin, kumbaga kung ano yung level ng pagpapatawad ko, yun din po yung level ng pagpapatawad mo, Lord. Parang, kung ano yung level ng pagpapatawad ko, parang ganun din yung level ng pagpapatawad mo sa akin. Ganun po ba gusto po natin? Kung ano yung level ng pagpapatawad ko, Lord, ganun din po ang pagpapatawad mo sa akin. Gusto niyo po ba yung ganun? Kasi alam niyo po ba kung ano po yung tumbas ng level ng pagpapatawad natin sa ating kaaway? Ano po ba yung level na yun? Kasi kung nahihirapan ka patawarin yung kaaway mo, nahihirapan ka na parang pakawalan kung ano yung merong bitterness sa puso mo, nahihirapan ka na tanggalin to, alam niyo po ba, ang pagpapatawad talaga ay nakakalaya. Amen? So, ibig sabihin, kung ano yung level ng pagpapatawad mo, yun din ba ang gusto mo ng level ng pagpapatawad sa'yo ng Diyos? Hindi po, di ba? Kasi kung tayo po ang level ng pagpapatawad natin, hindi po tayo maliligtas. Amen. Amen? Amen. Amen? Amen po? Amen. So, ibig sabihin po pala, pag sinabi natin patawarin mo sila, Lord, ibig sabihin po ba, Lord, patawarin mo sila, patawarin mo ako, patawarin mo sila, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa. Ibig sabihin po pala niyan, natututunan mo kung paano ipanalangin ang kaaway mo. Amen? Kaya lang po minsan sa buhay po natin nakakalungkot, minsan sinasabi po natin kapag tayo po ay punong-puno ng galit o punong-puno ng unforgiveness sa ating buhay, minsan sinasabi natin mata sa mata, ngipin sa ngipin, pangil sa pangil. Amen? Kasi alam niyo po, kung gusto mo ang level ng pagpapatawad mo sa iba, yun din ba ang level ng pagpapatawad mo? Ay, yun din po ba ang level ng gusto mong pagpapatawad sa iyo ng Diyos? So, ano po ibig ko sabihin? Kung paano ka magpatawad, kung hanggang sa ang level lamang yung pagpapatawad mo doon sa taong nagkasala sa iyo, gusto mo ba yun din po yung level ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos? Ayaw po natin, di ba? Amen? Amen. Kasi alam niyo po, ang level ng pagpapatawad po sa atin ng Diyos, sabi po dyan, He completely erased our sin and shame. Amen? Sabi po dyan, He completely erased our sin and shame. Sabi po dyan, God has completely forgiven all your sin, past, present, and your future. So, ibig sabihin po niyan, mahal tayo ng Lord. Amen po? So, ibig sabihin, hindi mo deserve ang pagpapatawad ng Diyos kapag hindi ka marunong magbigay ng pagpapatawad sa ating Panginoong Hesus. Amen po? Amen? Kaya alam niyo po minsan, kapag tayo po ay nagpapatawad, tayo din po pala dapat deserve din po na, kung tayo po pala ay pinatawad, halilinawin ko po, kung tayo po pala ay pinatawad ng ating Panginoong Hesus,
dapat din po pala deserve ng ating mga kaaway na patawarin din po sila. Amen. Amen? Amen. Sino po dito may mga kaaway? Wala? Sino po dito may kasamaan na lang ng loob? Wala rin? Ay, mababait po sila, Lord. Amen. Pero dalangin ko po, kung paano ka pinatawad ng Diyos, deserve mo na patawarin ka ng Diyos, deserve din ng mga taong nagkasala sa'yo na patawarin mo, kapatid. Amen? Kung deserve mo na patawarin ka ng Diyos, deserve ng mga taong nagkasala sa'yo na patawarin mo rin sila. Amen? Amen? Sabi nga po sa Colossus chapter 3 verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa. Tanong niyo yung katabi, may pasensya ka ba? May pasensya ka ba? O yung pasensya biskuit. Tanong mo ulit, may pasensya ka ba? May pasensya ka ba? Sabi po sa Colossus chapter 3 verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ulitin ko po, Colossus chapter 3 verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Amen. May hinanakit po ba ang bawat isa? Meron ka bang hinanakit dyan sa katabi mo? Meron ka bang hindi pinapatawad? Sabi ng Lord, magpatawad kayo. Kung paano ko kayo pinatawad, ganun din dapat ang pagpapatawad nyo sa inyong kapwa. Amen? Amen. Kasi dapat daw may pasensya tayo. Ulitin mo sa iyong katabi, may pasensya ka ba? May pasensya ka Kasi ba? kailangan may pasensya tayo na dapat kahit konti. Diba? Kasi minsan ang puso natin o minsan yung attitude natin, minsan sinasabi nga nila, ang ikli ng pising neto eh. Ibig sabihin na ang ikli ng pasensya. Pero dapat pala, meron tayong pagpapasensya kahit konti. Sino po dito yung kahit konti may pagpapasensya? O meron dito na hindi na kayang pigilan? Di ko na mapigilan ang aking galit. Amen? Kasi dapat pala kahit konti may pasensya ka. Ibig sabihin niya may puwang pa ang banal na Espiritu sa puso mo. Amen? Minsan lang ganito tayo, tignan ka lang ng hindi maganda, galit ka na. Meron po ba dito nyon? Yung tignan ka lang ng hindi maganda, tignan ka lang mula ulo hanggang talampakan, galit ka na. May ganun po ba? Dati. Amen. Lahat po tayo. Pero nakakilala tayo sa Lord. Kahit tignan ka niya mula lang talampakan, God bless you. Amen. Kahit tignan mo mula ulo hanggang talampakan, God bless you, sister. Pinagpapala kita. Amen. Ganun dapat. Kasi kapag ang puso mo ay konektado na sa Lord, wala ka nang ibang ilalabas kundi puro bless sa anong kapwa. Amen? Amen? Amen. Amen po? Amen. Minsan kasi tignan ka lang ng hindi maganda, gusto mo nang patayin. Amen? Yung minsan nasabi mo, nagdilim kasi yung paningin ko eh. Yan. Diyan tayo magagaling mga Pilipino. Amen? Yan. Kung minsan tinitingnan lang natin kung ano yung masama na ginagawa sa atin. Amen? Amen. Minsan kung ano yung masama na ginagawa sa atin, minsan ginagawa mong sumpain ka na. Minsan sinusumpa natin. Sinusumpa natin yung kanilang buhay. Dapat di po ganun. Kapag ang puso mo ay connecto sa Lord, dapat puro bless. Puro blessing. Kaya pag merong gumawa sa'yo, o merong nang inis sa'yo, o merong naggalit sa'yo, o merong hindi tumingin ng maganda sa'yo, nilait ka, sister, para kang ulit ba? Okay, God bless you. Amen? Kasi yung puso natin konektado sa Lord eh. Amen? Amen? Kasi kapag ang puso mo ay konektado sa Lord, ibig sabihin yan, nakaupo si Jesus sa puso mo. Amen? Hindi sumpa yung ibinibigay mo, kundi ang binibigay mo. God bless you. 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 Ganun pala kapatid. Kapag yun ang ginawa mo, hindi ka susumpain ng Diyos.
nakakalungkot. Nakakalungkot. Minsan madali tayong ma-offense. Amen. Amen? Amen. Madali kang ma-offense. Madali kang magalit. Amen. Amen? Ang tagal-tagal mo magpatawad. Naalala ko nga po ng time na tinuturoan po ako ng Bible, yung salita po ng ating Panginoon Jesus. Sabi po kasi, naalala ko po, nung time na ako po'y bago-bago pa sa Lord, lagi ko pong nababasa yun. Sabi po, hindi ko po matandaan kung saan po yun, pero kabisado ko po kung ano yung mensahe ng Lord. Sabi po doon na tinuturo po doon sa Biblia, naalala ko po sabi doon, sabi po dito, dapat tayo bilang Kristiyano, dapat daw po mabilis magpatawad at hindi mabilis ma-offense. Sabi ko doon dapat ang isang anak ng Diyos dapat mabilis magpatawad. Ibig sabihin, kailangan mabilis tayo dapat magpatawad, hindi tayo mabilis ma-offense. Kasi kamaramihan po sa atin, may mabilis na ma-offense. Pero ang bagal-bagal magpatawad. Totoo po ba? Kung baga diba sa Facebook, may challenge. Di ba maraming challenge sa Facebook? O kailangan, napapanood ko po yun, minsan may challenge Hindi ko po matandaan. Marami ako napanood pero hindi ko matandaan kung ano yung mga challenge. Pero sa Facebook, maraming challenge. Ngayon, ano po ba yung challenge ng Lord sa atin? Sabihin mo sa iyong katabi, may challenge ang Lord sa atin. May challenge ang Lord sa atin. Tanongin mo, handa ka bang i-accept? Handa ka bang i-accept? Kasi diba sa Facebook, bago ka mag-challenge, kailangan i-accept mo muna yun. Ngayon, ano yung challenge na ibinibigay ng Lord sa atin? At handa mo bang i-accept yun, kapatid? Amen! Taas po ang kamay. Kita po kayo ng Lord. Sige, taas nyo po na matuwid ang inyong kamay. May challenge ng Lord sa atin Yan, hallelujah. Kitang-kita po kayo ng ating Panginoon Jesus. Ngayon, ano po ba ang challenge ng Lord ngayon? Sa panahon po ngayon, kailangan pabilisan magpatawad. Tingnan niyo po. Tahimik kayo. Ang challenge ng Lord po sa atin ngayon, pabilisan magpatawad. Amen? Hindi pabilisan ma-offense. Parang hindi po kayo naka-amen. Paano sinasabi niyo, ayoko magpatawad, sister? Sabi nga po ng Lord, kung meron kang unforgiveness at kung meron kang kagalit, i-bless mo. Huwag mong sumpain. Amen? Amen? Kasi sa Facebook, may challenge talaga. Amen? Kaya ang challenge ng Lord sa atin sa panahon ngayon, kailangan pabilisan ng magpatawad. Bakit? Malapit na akong dumating Malapit na dumating si Jesus. Ayaw ng Diyos na madagdag ka na merong hindi magandang nakatanim sa puso mo. Kaya sabi ng Lord, anak, may challenge ako sa inyo. Ang challenge ko sa panahon ngayon, bago ako dumating sa panahon ngayon, pabilisan magpatawad ang mga nakakakilala sa atin. Amen? O diba? Napakaganda. Ang challenge ng Lord. In-accept mo ba, kapatid? Sure? Kung in-accept mo ang challenge ng Lord, sabihin mo, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hala nyo sa Facebook lang may challenge may challenge din ng Lord. Ang challenge ng Lord sa panahon po natin ngayon, bago daw po siya dumating, pabilisan magpatawad. Amen? Kasi nung titignan po natin, di ba, sa Olympics, may challenge din po sila, di ba? Pabilisan, tumakbo. Amen? Pabilisan tumakbo, di ba? Kumbaga, kailangan pa po nila magkaroon ng world record. Pagdating sa Olympics, kailangan meron pong pabilisan tumakbo. Kumbaga, dati po kasi, wala naman po talagang dapat world record Amen? Kaya lang po, hinahabol po ng mga Olympics yung world record kasi doon nagsimula yung pattern. Amen? Sabi po doon, so kung ang pattern daw po ng mundo ay mabagal magpatawad, kung ang pattern daw ng mundo ay mabagal magpatawad, dapat ang Kristiyano pabilisan magpatawad. Kung merong world record, kailangan meron ding, paano
pinapalaya na kita. Gusto pala ng Lord, ang puso natin ay konektado sa Kanya. Kasi kapag ang puso natin ay hindi konektado sa Kanya, puro sumpa ang lumalabas sa ating mga labi. Amen? Amen. Kaya kung merong aaway sa inyo, merong mangiinis, merong manggagalit, sabi mo, God bless you. Pagpalain ka ng Lord. Pagpalain ka ng Lord. Tignan niyo po sa inyo ang benefits. Amen? Amen. Number 2. Forgiveness is possible if you decide to forgive. Sabi po diyan, magiging posible lang daw po ang pagpapatawad kung nagdi-decide tayo na magpatawad. Amen? Amen. Magiging posible lang daw po ang magpatawad kung magdi-decide ka na magpatawad. Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. Kasi tignan niyo po itong kwento na ito. Bilisan ko na lang po. Si Joseph, yung story po ni Joseph. Ito po si Joseph, isa-shortcut ko na lang po. Kung gusto niyo pong malaman yung buong detalye ng kanyang istorya, basahin niyo lang po sa Genesis chapter 37 po. The following po, makikita niyo po. Ito po si Joseph, di ba sabi po ng Lord, ang pattern niya is pabilis sa magpatawad. Ngayon, ang sabi po ni Sister Natalie, Sister Natalie, sabi mo, ang pangpabilis sa magpatawad, dapat ang Kristiyano merong Christian record. Pabilisan magpatawad. Ngayon, ito po si Joseph. Yung time po na kanya istorya niya, isa-shortcut ko na lang po, umpisahan, tapos gitna ko na sa shortcut po, para makuha lang po natin. Ito po si Joseph, yung istorya po niya, siya po ay sa magkakapatid. Ito po si Joseph, tinapon po siya sa balon. At pagkatapos na nakita na kanya mga kapatid, sa picture na lang po yan po yung tinapon po siya sa balon. Ngayon po nang siya nakita ng mga kapatid niya na meron mga parang dayuhan at kinuha po siya sa balon at ibinenta po siya. Ibig sabihin po niyan, yung ginawa sa kanya ng mga kapatid niya, napakasakit. Kasi ipinagbili siya sa mga dayuhan. Amen? Pero alam niyo po, dahil ito po si Joseph, hindi po siya nagtanim na anumang galit sa kanyang mga kapatid. Alam niyo po ba kung ano po yung nangyari? Yung time ang kanyang mga kapatid po, ay doon sa lugar po nila ay taggutom. Wala silang makuha ng pagkain. Pero ito po si Joseph, in short po sa istorya, nang kahit si Joseph po ay binenta po siya ng kanyang mga kapatid. Alam niyo po ba kung ano naging kalagayan niya? Naging ano po siya, tagapamahala po siya ng mga parang mga pagkain doon po sa lugar na niya. Alam niyo po, dumating po sa lugar po doon sa panahon po ng taggutom po doon sa kanilang lugar ng kanilang mga kapatid. Hanggang sa kanyang mga kapatid po ay pumunta po doon sa lugar na pinagpapahamalaan niya ng mga pagkain kasi nga po taggutom po sa ibang lugar. Itong po mga kapatid niya, hindi po siya nakilala. Hindi po siya nakilala at humihingi ng tulong sa kanya yung kanyang mga kapatid. Pero alam niyo po, kaysa magalit si Joseph, hindi po siya nagalit. Ginawa niya, pinagpala niya ng todo ang kanyang magulang at mga kapatid. Amen. Amen? Amen. Kasi kailangan ganun po tayo pabilisan magpatawad. Amen. Kaya ganun din po kabilis ang pagpapaliwanag ko sa kanyang istorya. Kasi may ilan pa po ito yan. Meron pa pong istorya. David's story po. Sa 1 Samuel chapter 20 po the following, ito pong istorya ni David. Kung makikita po natin ang istorya po ni David, ito po si Haring Saul. Si Haring Saul po kasi talagang parang gusto na siyang patayin. Gusto siya talaga siyang kasi nainggit si Haring Saul ng time na si King David ang pinili ni Yahweh na maging hari. Nakapalit ni Haring Saul. Siyempre po dahil ito po yung naging hari at nainggit ng todo sa Haring Saul sa kanya, ano po ang iginanti ni Haring Saul? Pinahanap po siya sa kanilang mga tauhan at siya'y gustong papatayin. Amen po? Amen. Yan po yung istorya po ni King David. Hanggang ito si King David, dumating ang pagkakataon na siya po'y nagtatago sa kuweba hanggang sa dumating yung pagkakataon na ito po si Haring Saul ay nandoon po sa loob ng kuweba. Alam niyo po ba kung anong ginagawa ni Haring Saul sa kuweba? Kung nagbabasa po kayo ng Biblia. Alam niyo po kung anong ginagawa ni Haring Saul sa kuweba? Na pagkakataon na dapat
papatay niyo na si Haring Saul. Kasi imagine niyo po, mamaya ko na sabihin niyo kung ano ginagawa ni Haring Saul. Kasi tingnan niyo po, ito si Haring Saul, ipinahahanap niya si King David para ipapatay. Pero ito si King David, dahil meron siyang tawag po doon, paggalang doon sa kanya, sa Haring Saul na yon, na kahit alam niyang gusto siyang papatayin, pero si King David ilang beses niya na maaaring pwede niyang patayin si Haring Saul, hindi niya ginagawa. Ngayon tayo, ito na yung time na may pagkakataon na siya na kaya niyang patayin si Haring Saul sa kuweba. Alam niyo po kung ano ginagawa ni Haring Saul sa kuweba? Hindi niyo po alam yun, no? Basahin niyo po sa 1 Samuel verse 24. Nakita po ni King David, habang si Haring Saul ay dumudumi sa kuweba, yung ginawa ni King David, kumuha siya ng kapraso at hiniwa niya yung dulo ng damit ni Haring Saul. At sabi niya, mahal na hari, may pagkakataon ako na patayin ka, pero dahil ikaw ay hari na pinili at inanoint ni Jesus ng Yahweh, inanoint ka ng langis na Yahweh, hindi ako gaganti sa iyo. Ano ibig sabihin po yun? Bilang ikaw nakakakilala sa Lord, dapat mabilis magpatawad. I-imagine niyo po, si Haring Saul gusto na siyang patayin. Maraming beses na siyang gustong patayin ni Haring Saul, pero ito yung pagkakataon ni King David na patayin ako. Tusin, kunyari ako po. Kunyari gusto niyo ako ipapatay. Halimbawa, gusto niyo ako ipapatay. Di ba po? Ang daming beses nakakatakas lang ako kung bakit hindi niyo ako mapatay-patay. Pero dumating yung chance, dumating yung time na merong pagkakataon ako na pwede ko yung sabugan ng granada. Pero alam niyo po, bilang isang Kristiyano, dapat marunong tayo magpatawad. Amen? Amen? Kasi ano po ang nire-remind ng Diyos po dyan? Remind you, my chains, kasi nire-remind tayo na maraming beses si King David na may chance siyang gumante. Pero nire-remind siya ng Lord, huwag kang gaganti. Kaya nire-remind ka ng Lord, kapatid, huwag kang gaganti. Amen? Amen. Minsan nire-remind ni Yahweh si King David, magpatawad ka. Ganon din kapatid sa'yo. Nire-remind ka ng Diyos na magpatawad ka. Kasi kailangan forgiveness, decision. Decision mo yun. Decide mo yun kung magbibigay ka ng forgiveness sa taong nakasakit sa'yo. Amen. Amen? Amen. Minsan nire-remind tayo ng Diyos. Story of Prodigal Son. Story of Prodigal Son sa Luke chapter 15 verse 11 to 31. Ito pong istorya ng Prodigal Son. Sino-shortcut ko na lang po kasi hindi po kakayanin ang oras po natin. Ito pong Prodigal Son na to, ito pong kanilang ama ay talagang mayaman at ngayon, dalawa po silang magkapatid. At sabi ng Prodigal Son na to, sabi niya, Ama, ibigay mo na sa akin yung aking mamanahin, ang aking kayamanan. Sabi niya, para ako ay magpakasasa at para ako ay magsaya-saya. Hanggang sa ginawa ng kanyang ama, ibinigay yung kanyang parte ng kanyang mamanahin. Hanggang itong Prodigal Son na to, nakuha niya po yung kanyang mamanahin. Ang ginawa ng Prodigal Son na to, nagsugal ng babae, inubos niya sa kaluruan yung minana niya pagdating sa kanyang ama. Amen? Hanggang sa dumating ang time, kung makikita niya po itong Prodigal Son na to, naubos na lahat ng kanyang minana. Hanggang sa dumating ang time, wala na siyang kapera-pera, simot na siya, wala na siyang makain. Hanggang sa dumating ang time, sa sobrang gutom niya, ninais niya pang makikain sa pagkain ng babuyan. Amen. Amen? Amen. Amen po. Pero sabi niya, sinabi ng Prodigal Son na to, teka, hindi ito yung aking hindi ito yung aking buhay Hindi ito yung part ng aking buhay. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa aking ama, Ama, patawarin mo ako, nagkasala ako sa iyo. Sabi niya sa kanyang ama, Ama, patawarin mo ako, nagkasala ako sa iyo. Gawin niyo na lang po akong alipin, huwag niyo na po akong tuwing anak. Hanggang sa nakita po siya ng kanyang nakakatandang kapatid. At ito po ay nakita po siya at sinabi po ng kanyang nakakatandang kapatid kasi nang dumating po at bumalik po itong Prodigal Son na to, ay tagang naghanda, nagkaroon ng piging talaga ang kanyang ama. Itong kuya niya ay naghalin. Sabi niya sa kanyang ama, ako yung pinakamatagal na kasama niyo sa buhay niyo. Samantalang yung kapatid ko na yan, nagpakasasa, inubos
po yung kanya nakakatandang kapatid. Sino may birthday kanina? Happy birthday po. Ay, happy birthday po, Sister Josie. Yan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesus. Diba? Sabi po dyan, pero sabi ng kanyang ama, matagal na kitang kasama. Doon sa nakakatandang kapatid, matagal na kitang kasama at maayos ang buhay mo at nakakakain ka ng maayos at higit sa lahat, kasama mo ako. Pero itong kapatid mo naligaw, napahamak ang kanyang buhay. Bakit tayo hindi natin siya i-welcome? Ano po pinapakita po dito? Kahit gano'n po ginawa ng prodigal son sa kanyang ama, hindi po nagtanim ng galit ang kanyang ama. Amen. Ganon din po tayo. I-shortcut ko na lang po. Kahit anong ginawa mo sa Diyos, paulit-ulit kang nagkasala sa Panginoon, pero pag nag-decide ka, nagdesisyon ka na bumalik sa ating Panginoong Hesus, i-welcome ka ng ating Amang Diyos. Hindi niya titignan, nagkasala ka, ganito yung ginawa mo, hindi ka karapat-dapat, hindi mo deserve na patawarin ka, pero hindi yun ang tinignan sa'yo ng Diyos, kapatid. Tinignan ng Diyos sa'yo kung paano ka matututong magpatawad. Amen. Amen? Amen. Amen po. Amen. Kasi yan po kailangan po natin. Minsan, hindi po naming lugar yung tayo po ay manginain sa pagkain ng baboy. Ano po ibig ko sabihin? Hindi nating lugar na tayo po sa mundong ito na nakukuha po natin yung mga bagay na hindi karapat-dapat. Hindi po natin lugar to. Ang lugar po natin at tahanan po natin walang iba kundi sa langit. Kaya bago tayo pumalik ng langit, kailangan ang puso natin ay punong-puno ng pag-ibig. Amen. Amen? Amen. Amen po? Amen. Ganyan po dapat. Kasi ganito po yan. Alam niyo po, may sasabihin po ako sa inyo. Kung paano po kasi itong prodigal son na to na bumalik po sa kanyang ama, kahit ganun yung ginawa niya. Talagang, kaya tinawag ng prodigal son kasi hindi maganda yung ginawa niya sa kanyang ama. Alam niyo po, kahit ano pong sakit o ano man natin, masakit man pakinggan o masakit man o sabihin natin masakit man pakinggan. Pero alam niyo po, bilang nilikha ka ng Diyos, hindi ka pwedeng mabuhay ng may pride. Bilang nilikha ka ng Diyos, hindi ka pwedeng mabuhay ng may bitterness. Amen. Bilang nilikha ka ng Diyos, hindi ka pwedeng mabuhay ng mayroong mistakes sa buhay mo. Nilikha ka ng Diyos para mabuhay na magpuri, na malinis ang puso pagdating sa Panginoong Hesus. Masakit man marinig, masakit man natin pakinggan, hindi ka pwedeng mabuhay o hindi tayo pwedeng mabuhay ng mayroong pride. Hindi ka pwedeng mabuhay o hindi tayo pwedeng mabuhay na meron tayo laging dala-dalang bitterness. Hindi ka pwedeng mabuhay na lagi kang merong mistake. Amen? Amen. Kasi nilikha ka ng Diyos, kapatid, para mabuhay na may kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Amen. Dapat matutunan po natin magpatawad. Kung tayo pinatawad ng Diyos, dapat matutunan natin magpatawad po sa taong mga itong nagkasala sa atin. Amen. Sabi nga po sa Roma chapter 12 verse 20, sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo, kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Sabi po ng Lord, nilikha kita para magpatawad. Amen? Kaya sabi po sa Roma chapter 12 verse 20, sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Amen? Amen. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Ano po ba ibig sabihin nito? Para po sa akin, kapag sinabi po kasi na, kapag nagugutom ang iyong kaaway, ipakainin mo, ano po ibig sabihin yun? Kahit kaaway mo siya, pakainin mo siya at share mo siya ng salita ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Yun ang ibato mo sa Kanya. Kung binabatuhan Kanya ng hindi magagandang salita, ibato mo at pakain mo sa Kanya ang salita ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. At kung nauuhaw naman siya, sabi, painumin mo ng salita ng Diyos. Kung pinakain mo salita ng Diyos, painumin mo ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Kasi yan po yung kailangan. Ibig sabihin po niyan, kahit batuhan ka niya ng batuhan ng hindi magaganda at pinapakain mo siya at pinaiinom mo siya ng salita ng Diyos, siya'y mapapahiya sa sarili niya.
Amen? Amen. Ikaw naman ang itataas ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoong Hesus. Kasi kailangan, forgiveness is not a feeling. Amen? Hindi ka lang magpapatawad dahil nagpatawad na ako si Sir kasi naawa ako sa Kanya. No. Hindi ka magpapatawad dahil feeling mo lang naawa ka. Hindi dapat ganun. Nagpatawad ka kasi pinatawad ka ng Diyos. Kung yung level ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos, dapat ganun din yung level ng pagpapatawad doon sa taong nagkasala sa iyo. Amen? Kasi bakit? Hindi ka pwede magpatawad dahil naawa ka lang. Ibig sabihin, hindi totoo ang puso mo sa Lord. Amen? Amen. Amen? Amen. Kaya kailangan forgiveness is decision. Amen? Amen. Forgiveness is decision. Amen. Nasa decision mo na yon pag ikaw ay marunong magpatawad. Amen? Kapag di ka kasi marunong magpatawad ng kaaway mo, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Parang ganito. Kapag di ka marunong magpatawad sa kaaway mo, halimbawa may party. May party po, di ba? Halimbawa may party po, kaso nandun yung kaaway mo. Dun sa party na yon. Kasi hindi ka nga marunong magpatawad. Ibig sabihin, pag alam mo ang kaaway mo ay nandun sa party na yon, wala ka dun. Amen? Kasi kaaway mo nga hindi ka nagpatawad Kaya ngayon, alam mo nandun yung kaaway mo sa party na yon, ikaw ang wala dun. Ano ibig sabihin? May social distancing. Amen? Amen? Kapag ang kaaway mo pala ay nandun sa party, ibig sabihin may social distancing na. Wala pang COVID-19 dati, pero mayroon ng social distancing. Amen po? Amen? Kaya magpasalamat ka kasi ginagamit ka ng Diyos para magpatawad sa mga taong nagkasala sa iyo. Ginagamit ka ng Diyos para mabuhay. Ginagamit ka ng Diyos para mabuhay. Amen? At higit sa lahat, ito ang sasabihin mo. Kasi ito yung pinangahawakan ko. Kapag mayroong taong kang kaaway at nagkasala sa iyo, itatak niyo po sa isip nito. Kasi sa buhay natin paglilingkod, may gagamitin talaga ang kaaway para inisin tayo. Amen? Pero ganito ang sasabihin mo. Kapag may ginagamit ang kaaway sa buhay mo para inisin ka at laglag ka sa paglilingkod, ganito sabihin mo, leadership development program ng buhay ko. Kapag alam mo, iniinis ka, ginagalit ka, ginagamit ng kaaway ito, sisibihin mo, kapatid, salamat! Thank you, kapatid! Salamat, sister! Nang dahil sa'yo, ikaw ang leadership development program ng buhay ko! Ibig sabihin, siya yung leadership program ng buhay mo! Natututunan mo magpatawad! Yun ang pinangahawakan ko po sa buhay ko. Sabi ko, Lord, every time may mga iinis sa akin, ang sinasabi ko, minsan tinuturo ko, uy, malalaman mo, sinasabi ko, ginaganyan ko sa daliri ko, Lord, salamat. Ginagamit mo yung tao na to, Lord. Siya yung naging leadership program ng buhay ko. Kasi kung hindi sa taong ito, hindi ko matututunan magpalambot ng puso. Kaya Lord, salamat sa mga taong ginagamit nito. Dapat pala, pag may ginagamit sa ibang tao, huwag kang magagalit. Magpasalamat ka kasi kaya nagiging matibay ang paglilingkod mo dahil sa mga taong ginagamit ng kaaway sa buhay mo. Bakit? Para maging leadership program ng buhay mo. Kumbaga, sa computer, kailangan mayroon tayong i-program para maging maayos. Ganun din po. Siya yung nagiging leadership ng program ng buhay mo para ikaw ay maging matibay pagdating sa harapan ng ating Jesus. Amen? 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 Kasi kung saan ka mahina, kung mahina ang pasensya mo, kasi isang kapag nakakasalubong mo siya, galit ka talaga. Totoo po ba yun? Pag mahina talaga yung pasensya mo, pag nakakasalubong mo talagang magagalit ka. Pero imbes na magalit ka, ang sasabihin mo, Lord, salamat Lord, nakasalubong mo ang kaaway ko Lord. Salamat Lord kasi siya yung nagiging leadership na program ng aking buhay. Huwag ka palang magagalit. Pag nakakasalubong mo siya, Lord, salamat. Nang dahil sa kanya, Lord, nagiging matatag ako at higit sa lahat, Lord, natututunan kong magpatawad. Amen? Kasi minsan, kapag nakakasalubong mo, kumukulo na yung dugo mo. Huwag ganun, kapatid. Sabihin mo sa iyong katabi. Amen? Pero na po,
Lord, kasi kahit kumukulong minsan ang dugo natin doon sa taong ginagamit, hindi siya yun eh. Kundi yung tao na yun ay ginagamit ng kaaway. Para bakit? Maalis yung puso mo pagdating sa Lord. Amen? Pero alam mo, dapat magpasalamat ka. Hindi dapat kumulong ang dugo mo sa tao yun. Kasi, alam niyo po, kasi ikaw yung leadership. Siya yung leadership ng development program ng Boyong. Kasi humahaba ang pasensya mo. Amen? Natututo kang magpigil dahil sa Kanya. Amen? Natututo kang magpigil dahil sa Kanya. Bakit? Siya every time na nakakasalubong mo at sinasabi mo, Lord, salamat! Siya yung leadership development program ng Boyong. Ibig sabihin, natututo na mo magpigil sa sarili. Amen? Number 3, forgiveness is possible if you change the way you remember it. Sabi po dyan sa Efeso, sabi po dyan sa Efeso chapter 4 verse 31, ano po ba ibig sabihin po niya? Sabi po niya, kalimutan at burahin mo sa puso mo at sa isip mo ang galit, huwag mong sasariwain. Amen? Kaya sabi nga po sa Efeso chapter 4 verse 31 to 32, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayo mambubulyaw, maglalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Hesus Kristo. Sabi po dyan, dapat alisin na daw po, dapat magpatawad ka na. Patawarin mo na sila, patawarin mo yung taong nagkasala sa'yo. Dapat alisin na daw po natin. Amen? Kung nagpapatawad ka, ibig sabihin niya, pinatawad ka na ng Diyos. Kung hindi ka nagpapatawad, ibig sabihin hindi ka pa rin pinapatawad ng Diyos. Kaya kailangan tanggalin mo yung galit. Amen? Sabi ng Diyos, huwag mo pang hawakan yung galit, bagkus tanggalin mo yan, kapatid. Kailangan release the pain. Release the pain. Sabi ng Diyos, release the pain. Release the pain. Kasi kung hindi mo i-release yan, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Amen? Pag nirelease mo yung pain, doon nagsisimula ang pagpapagaling sa'yo ng puso ng ating Panginoon Jesus. Release mo ang pain. Sabihin mo sa'yo katabi, release the pain. Release the pain. Tanggalin mo yung galit. Tanggalin mo yung galit. Amen. Parang ganito po kasi yan. Kailangan kasi tanggalin natin yung pain. Release the pain para tayo ay makalaya. Release the pain, sabi po dyan, alisin natin ang lahat ng sama na loob at galit. Parang ganito po yan. Sino po may mga peklat? May mga istorya. Tama po ba? Amen. May mga kanya-kanyang istorya ang peklat. Ako po, lagi po nagpapaalala sa akin yung peklat na naiwan sa aking katawan. Yung ako po ay natusok ng 10 mm sa binte. I-imagine niyo po yung bakal na ginagamit sa transaksyon, sa mga construction po. Hindi ko po kasi namalayan, napakalinaw ng mata namin ni Sister Shell. At kami nadapa doon, humakbang kami. Paghakbang po namin doon sa hollow blocks na yun, akala namin matibay, ay yung po pala ay marupok yung hollow blocks na yun, ay may nakausling bakal. Hanggang sa dumating yung time na pagdapa ko po, pero kami nalaglag doon sa kanal na yun, pag-angat ko po ng paa, una po tumayo si Sister Shen, tapos pag-angat ko po dun sa paa, sabi ko, tayo mo ko, hindi ko kaya yung isang paa ko. Yung pala, nakatusok na sa binti ko yung 10 mm na yun. Pero praise God, dumating yung time na hindi ako pinabayaan ng Lord. Kasi yung time na yun na ako pa ay natusok po ng bakal na yun, tatayo pa po ako ng midweek service namin sa mga tanim. Sabi ko, Lord, kahit natusok ng bakal yung aking bintay, Lord, tatayo pa rin ako sa iyo. Tatayo pa rin ako sa iyo. Alam niyo po, every time na nakikita ko po yung peklat na yun, na parang lagi nasasariwa sa akin yung sakit. Parang lagi nasasariwa sa akin yung sakit, yung hapdi, kung paano ginamit ng doktor at kung paano binuhusan ng gamot na namimilipit ako sa sobrang sakit. Naalala ko po yun every time nakikita ko po itong peklat na ito. Ngayon kapatid, saan ang area ng sugat? Saan yung area ng peklat mo at merong sugat? Kaya tinatanong kita kapatid, ito ba kapatid, saan yung area ng sugat mo? Nasa puso ba yan? Nasa friendship po ba yan? O nasa relasyon ba yan?
Kasi kung merong peklat na nagpapaalala sa iyo at kung gaano kasakit yun, meron din isang peklat sa puso. Kung saang area ba yan? Sa puso ba yan? Sa friendship ba yan? Kung bakit nagkaroon ng peklat o nagkaroon ng alamat? Sa relasyon ba yan? Saan yung area ng peklat ng buhay mo? Kung ano man yung bagay na peklat na iniwan na yun, huwag mo nang sasariwain. Amen. Bagkus, sabi ng Lord, release the pain. Release the pain. Amen. Kaya kung makikita mo lagi yung peklat na yan, huwag mo nang sasariwain. Sabi ng Lord, release the pain. Amen. Release the pain. Kasi kung saan man yung area na yan, sa puso man yan, huwag mo nang sasariwain. Sabi ng Lord, release the pain. Lahat po kasi merong iniwan na peklat. Totoo po ba? Lahat ng pain na naranasan natin, may iniwan na peklat. Pero alam niyo, but Jesus, saan po ba yung peklat ni Jesus? Sa kamay, sa tagiliran, sa paa. Amen? Amen. Meron mang iniwan sa yung peklat, yung pain na yan. Pero kay Jesus, nang ipinako siya sa krus, ano yung peklat na naiwan na yon? Merong peklat na naiwan sa kamay niya ng pagpapapako sa krus. Merong peklat na iniwan sa tagiliran niya ng time na siya'y tinuhog. Merong peklat na iniwan sa kanyang paa ng time na siya'y pinahako. Pero hindi sinariwa ni Jesus. Bakit? Kasi yung pain na yon, yung peklat na yon, yun ang mga kasalanan natin, kapatid, na hindi sinariwa ni Jesus para tayo ay hindi mapatawad. Amen? Kaya kapatid, kung ano man yung peklat na iniwan sa'yo, huwag mo nang sariwain. Kailangan release the pain. Amen. Kung gusto mo makalaya, release the pain. Amen? Amen. Kasi si Jesus, hindi niya tinignan kung ano yung mga peklat na naging tatak sa kanyang katawan. Bagkus ang tinignan ni Jesus, alam niyo po kung ano? Yung malaking pag-ibig niya sa atin. Amen. Amen? Amen. Amen. Kaya kapatid, inaanaya ko po kayo tumayo sa presensya po ng ating Panginoong Hesus. Kung meron mang mga peklat na naiwan sa puso mo, huwag mo nang sariwain ito, kapatid. Kasi kung sasariwain mo lang to, hindi makakakunik ang puso mo pagdating sa Panginoon. Sabi ng Lord, nilikha kita hindi para magtanim ng sama ng loob. Hindi kita nilikha para sariwain lahat ng nakasakit sa iyo. Sabi ni Jesus, anak, hindi kita iniligtas para hindi ka magpatawad sa kapwa mo. Sinasabi sa iyo ni Yahweh, anak, hindi kita nilikha para magtanim ng sama ng loob sa puso mo. Sabi ni Yahweh, anak, hindi kita nilikha para sariwain mo ang lahat ng taong nakasakit sa iyo. Anak, hindi kita nilikha para sariwain mo kung ano yung mga bagay na pangit na ginawa sa iyo ng tao. Nilikha kita para magpatawad. Nilikha kita para magpatawad. Nilikha kita para ang puso mo ay malapit sa akin. Kaya kapatid, ano mang peklat na iniwan sa iyo, huwag mo nang sasariwain. Huwag mo nang sasariwain lahat ng inis. Huwag mo nang sasariwain lahat ng galit. Bagkus ang sariwain mo kung paano ka niligtas ni Jesus. Sariwain mo kung paano ka pinatawad ng Diyos. Sa oras na ito, decision mo kung magbibigay ka ng forgiveness. Nasa decision mo na yan kung paano ka magbibigay ng forgiveness doon sa taong
magtatanong po tayo ng Lord, kung meron ka mang bitterness sa puso, at kung meron man bawat isa sa atin na hindi pa tayo nagpapatawad sa taong nagkasala sa atin, sinasabi ng Diyos, nilikha kita para magpatawad. Nilikha kita para lahat ng sakit ay i-release mo. Nilikha kita para ikaw ay kumonekta ang puso mo para sa akin. Ngayon, sa bawat isa po sa atin, kung meron man pong may bitterness, meron ang forgiveness sa ating puso, bakit hindi natin ihingi ng tawad yan sa Diyos? At bakit di natin patawarin yung taong nagkasala po sa atin? Sabi ng Lord, kung ikaw ay pinatawad ka ng Diyos, dapat magpatawad ka rin sa kapwa. Kung ano yung level ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos, dapat ganoon din ang level ng pagpapatawad mo sa iyong kapwa. Kaya sa hapon na ito, tayo po lumapit sa Panginoon at tayo po humingi ng tawad sa ating Panginoon Jesus. Jesus, lumalapit kami sa iyo. Yes, Lord. Sabihin sa Lord, at pag di mo hugutin sa puso mo, ano mang meron sa puso mo, ano mang gustong gawin sa'yo ng Lord sa hapon na ito, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, ikasaw mo yan, kapatid. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, ano ang galit ka mo in Jesus' name. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, kiniklaim namin, Lord, na meron ka nang ginawa sa aming buhay, Lord. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Pinalaya mo na kami. Nililis mo na yung pain, Panginoong Jesus. Sa pangalan mo, Lord, kiniklaim namin, Lord, kami ay malaya na. Malaya na kami, Lord. I'm free. I am free, Panginoong Jesus. Lahat kami ay malaya na, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Lord,
sa hapon ito, nagpapasalamat kami, Lord, sa kabutihan na ginawa mo sa amin. Higit sa lahat, Lord, pinaalala mo sa amin, Lord, na kung paano kami, Lord, kung paano mo kami pinatawad, ganun din po pala dapat ang pagpapatawad namin sa aming kapwa kami. Salamat, Lord, sa lahat na patuloy na ipinadama mo sa amin, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoon, sa hapong ito at matagumpay ang gawain ito dahil sa iyo, Panginoong Jesus. Sa iyo kami, Lord, nagpupuri, nagpapasalamat at pinagkakatiwala ang lahat ng area ng aming buhay. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoon, at ngayon pa lang sa hapon ito, Lord, dineclare na namin tagumpay na kami. Dineclare namin victory na kami, Lord. Malaya na kami, Lord. Malaya na kami sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Salamat po ng marami, Panginoon, sa aming pagkakahiwalay-hiwalay, Lord. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi sa aming tahanan. Higit sa lahat, Lord, itarang mo sa aming puso't isipan yung mensahe na narinig namin sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoon Jesus. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas at papurit po sa salamat. To God be the highest glory.